Hello everyone. Good morning, D11. No, so by the way, I'm FWMCJ Lucero and today magtuturo tayo ng prospecting and approaching, no. So ito yung for me yung bloodline ng business natin, no, pag-approach and pag-prospect or paghahanap ng client. So, let's dive in. Ayan. So, kamusta kayo, guys? Okay naman, no? So let's start, no? So we have 5 steps in sales process. Of course, we have prospecting, we have approaching, and then after niyan, magkakaroon tayo ng setting of appointments. And syempre, ang pinaka-favorite ng lahat, ang presentation and closing, no? And then after that, dun pa lang talaga mag-start yung real work natin sa ating mga clients, which is dyan na papasok yung after sales service. No? So, let's start na sa prospecting. So, we have 3 steps. We have identify, list down, and categorize them. So, mag-start muna tayo sa identify. No? Who is within your market? So, sino ba yung mga current market na meron ka ngayon? You can start sa mga Facebook, sa Instagram, or sa hot and warm market mo, like family, friends, no? And of course, ano ba yung professions nila? So, i-identify natin sila individually. And after that, ngayon, ano na yung mga priorities nila? And syempre, no, after nating i-list down, dapat meron tayong notebook or tracker online. We can have Excel ng mga prospects natin, no, where we can list down the names and their professions, no. So para nandun din yung status, no. Na-approach ko na ba tong si ganito? Si ganito ba? Ano nang status niya? For presentation na ba siya? Or for closing na ba siya, no? So, mas madali, no? Pag nagpo-prospect pa lang tayo, alam na natin kaagad, no, yung status ni client. And of course, categorize them. Categorize them based on their income, their professions, and with how much you think they can save. No? So dito, syempre, pag nag-prospect tayo, feeling mo ba manifest 5 to, manifest 10, set for health? But syempre, it all boils down pag nag-client meeting na tayo or nag-presentation na kayo with your client. But dun sa categorize, dun pa lang, ina-identify niyo na siya. Ano kaya yung best um, product na masasuggest nyo with your client, no? So, yan yung prospecting. Ayan. So, daily list of prospect. Alam niyo ba yung KKK? Which is nasa screen naman, no? KKK is kakilala, kaibigan, and kapamilya. So, every day, no? Kasi meron tayong, di ba, tinatawag na 15, yung sa triangle, no? At least every day, dapat hindi nababa ng 15 yung pinoprospect natin. Siyempre, the more, the merrier. Kasi, the more na marami tayong pinoprospect, marami din yung chance natin for presentation, for closing, 'di ba? So mas marami tayong chance na marami tayong ma-insured na mga clients, no? So ngayon, pwede nyo itong idoble, pwedeng tig sa 10, no? Para mas marami kayong ma-approach and ma-prospect. Or pwedeng mag-start muna kayo sa 5. So, list down kayo, no? Every day. Sino ba yung 5 kakilala nyo? Okay, so list, list, list. Pwede nyo rin i-Excel, guys, no? 5 kaibigan. Siyempre, lahat naman tayo ay may kaibigan dito, no? And of course, 5 kapamilya. Kahit relatives or relatives ng relatives natin, pwede natin sila isama sa kapamilya. So ngayon, um, pag nakapag-daily list na kayo ng prospect nyo, titignan nyo yan. So anong kailangan? So anong next, no? I-approach na natin sila. Siyempre guys, hindi naman pwedeng nilista nyo lang tapos itatago nyo na. Very important na after nyo i-list yung mga prospect nyo, kailangan na natin silang kausapin. Kailangan na natin silang i-approach, no? So branding, engagement, and approach. Yan, make your branding visible on social media. So dapat nakikita nila na proud ka na financial wealth planner ka, no? And let people know what you do as a financial wealth planner or advocate. Create awareness and curiosity sa mga i-approach mong client. So syempre, pag nagba-branding ka, alam nila na financial wealth planner ka, alam nila na nag-i-insured ka ng mga tao, mas madali sa iyo yung engagement. Kasi alam na kaagad nila kung ano yung ginagawa mo. So engage with your prospect through social media, commenting as simple as reacting or liking yung mga post nila. Ito, I think guilty ako dito, no, guys, sa engagement. Syempre kasi minsan,
Paano ba yan? Ang hirap mag-approach kasi hindi ko naman nakakausap yung client. Baka sabihin nila feeling close ako, 'di ba? Or ang hirap i-break nung ice. Kaya dito sa engagement, for me, ito yung pinaka-importante, no? Kasi nagbi-build ka ng connection with your prospect. 'Di ba? Paano mo ba siya i-approach? Nahiya ka ba? So, start ka sa, kunyari may story siya about dogs. Ay, ang kita man ng dogs mo, favorite ko rin dogs kahit hindi ka naman mahilig sa dog, no? So, sa engagement, hahanap ka ng common connection with your target prospect, no? Or with your target client. And then, ayan, react-react ka. Kunyari, swimming sila or nag-outing, 'di ba? React, ay saan yan? Ang ganda naman, no? And then doon kasi binibuild mo yung small talks or like connection with your client. And then dito napapasok yung approach, no? Send them a private message approaching them about wanting to help them, no? So ito na yung dito napapasok yung pag-a-add natin ng value sa mga prospect natin. So ano ba yung basic elements ng approaching? So first, introduce yourself, inform your intention, be specific with the date and time, live with. So ayan. For me, for the approaching, ito yung make it or break it nung if matutuloy kayo sa presentation. Ito yung pinaka-importante kasi yung approaching pag pinakalala mo na yung sarili mo or nag-hi ka na sa client, no? Ito na yung part na dapat mag-make ka ng mark, no? So when introduce yourself, no, dapat be clear with your intention. Always, ito tinuturo ko sa mga agents ko, no, dito sa part na to, dapat may maa-add ka kaagad na value sa target client mo or sa prospect mo, no? Ayan. So, ito yung mga basic elements in approaching. Hi Besh, ito na yung mga sample spills natin, no? Hi Besh, kakapasa ko lang as a licensed financial wealth planner here in FWD. Aware ka na ba na may better way of saving your money than bank? Tara, coffee tayo. Share ko sa iyo yung what we do. Good ka kaya tonight ng 7 p.m.? 'Di ba? So ayan, hi tita, currently connected and licensed wealth planner na po ako here in FWD. Share ko lang po sana if baka naghahanap ka po ng better way of savings aside from banks. Pwede ko i-share sa iyo yung mga solutions ni FWD. If free ka tomorrow ng 7 p.m., pwede ko po i-discuss sa iyo, tara coffee, no? But importante din na nagbibigay ka ng options, pero ikaw yung in control. So pwede mong idagdag dito, no? Tita, free ka ba tomorrow ng 7 p.m.? Or if not po, next day or the day after, 7 p.m. pa rin po. So, syempre, chinek mo na dapat yung calendar mo pag nagbigay ka ng option ng schedule with your client. 'Di ba? Ang pinaka-importante sa approaching is, ang binebenta mo dito is yung client meeting nyo. No? Hindi ka magsasend ka agad ng proposal sa approaching kasi approach pa lang to. No? So, kailangan maitawid mo siya into a client presentation. 'Di ba? And pag nagbigay ka ng option, like what I've mentioned earlier, kailangan may option na ikaw pa rin yung nagbigay ng another option. So in short, ikaw yung may control kung kailan kayo magmi-meet, kung anong oras, 'di ba? Pero at least na-feel ni client na meron siyang choice kung today ba, tomorrow, or the next day, or next week, 'di ba? Ayan. So learning without application is just entertainment, sabi nga dito. Dito pa, no, sa prospecting and approach, ito yung pinaka-importante, 'di ba? Sinabi ko din earlier na it will make your mark sa mga future clients nyo. Kasi dito dapat may impact kayo kaagad sa client. Wala lang dito sa script, but usually ang sinasabi ko is pag nagpo-prospect ako, uy besh, coffee tayo. Pero bago ko sabihin nyo, nag-react na ako sa stories niya. Like kunyari, gymmate ko. Uy, ang bigat na binubuhat mo. Uy, gusto ko din yan, sabay tayo mag-workout. And then dun ko na isisingil pag nag-workout kami. Uy, Besh, baka free ka, no? Kasi I really want to add value sa'yo through my insurance services. I know na may family ka na and meron ka ng bagong anak, no? So baka makahelp yung mga educational plan namin here in FWD. Baka free ka today or tomorrow. So ganun ko siya sinisingit, no, in everyday life. Syempre, di ba, the more that we practice approaching,
our prospect or yung mga future clients natin, mas na ma-master natin kung paano natin ipoposition yung pag-a-add ng value sa mga target clients natin. So, ayun lang guys. If you have questions, let your unit managers know or your branch managers know. So, we're happy to help. So, thank you, D11. Thank you everyone for listening.